Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong si Attorney Salvador Panelo. Kasi, ito na nga, yung kanyang sinasabi na kung ito daw pong si Bongo ay lumaban, sus Mariosep, olats daw si PBBM. No. Para accurate, pakinggan po natin. Pag-tandem si VP Sara kay BBM noong 2022, matatalo ba si BBM at bakit? Depende kung sino ang kalaban niya. Kasi kung ang kalaban niya si Bongo na gustong patakbuhin ni Presidente Duterte noon at sinusuportahan ng halos lahat ng gobernador, matatalo si BBM. At the same time, yung apat na kandidato, mahahati ang mga boto. Pero si Bongo, dahil Duterte, siyang mananalo. Pero wala, hindi siya tumakbo. Ngayon, kung wala si Bongo, si Bongbong lamang, at wala si Inday Sara, matatalo. Hindi sa matatalo kung hindi. Mahihirapan manalo kasi apat to ang kalaban niya. Kahit sino sa kanila pwedeng manalo. Kasi yung apat to, anti-Duterte yun eh. Ngayon, kung sa pagtakbo niya, pinupuri niya si Duterte, maging identified siya na maka-Duterte siya, mananalo siya. Over the board. Okay, so yun yung kanyang analysis. So balikan natin ngayon. Okay, simulan natin ngayon yung kanyang sinasabi rito. Okay, so ganun lang pala kababaw yung analysis na to ni Sal Panelo. Attorney Sal, kung Okay. hindi nakipag-tandem si VP Sara kay BBM noong 2022, matatalo ba si BBM at bakit? Okay, so yung tanong, kung hindi nakipag-tandem si VP Sara kay BBM, matatalo ba si BBM ng 2022? Hindi niya ho nasagot ng yes. Kasi alam mo ni Sal Panelo, binitbit lang talaga ng Marcos supporters si Sara. Okay? Ito pa. Depende kung sino ang kalaban niya. Kasi kung ang kalaban niya si Bongo na gustong patakbuhin ni Presidente Duterte noon at sinusuportahan ng halos lahat ng gobernador, matatalo si BBM. At the same time, yung apat na kandidato. Okay. So kung si Bongo daw na gustong patakbuhin ni dating Pangulong Duterte, alam niyo, sinasabi nga ni Bongo noon, ang iniiyakan po ni Bongo noon na pwesto, VP. Dahil si BBM, maaga pa, nagdesisyon na talaga ito na mag-file ng kanyang COC. Di ba? Hindi siya katulad ng ibang politiko na puta na, last minute pang mga kaek-ekan para laging pinag-uusapan. Mga duwag, mga walang paninindigan. Di ba? Nakikiramdam. Okay lang yun, makiramdam. Milyones, up to billion ang pwedeng ikatalo nila pag nagkamali ng desisyon. Katulad nung ibang politiko. Kaya sabi ng iba, si Leni Robredo. Di ba? Sayang, totoong sayang. Kung tumakbo siya ng VP, malamang maganda yung laban niya. Pinahirapan niya malamang si Sara. So alin sa dalawa ang pwedeng manalo. Di ba? Ngayon, syempre yung mga bumoto kay Leni, hindi yan pababayaan. So may mga Marcos supporters, mga loyalista na hindi rin naman lahat sila nagugustuhan si Duterte, si Digong. Diba? Marami rin sa kanilang ayaw. Kaya lang, no choice yung nakarang eleksyon, kundi iboto si Sara. Kasi walang ibang pwedeng pagpilian na pagka-VP. Diba? So, ngayon, yung sinasabi ni Sal Panelo na gustong patakbuhin, naalala ko yan nag-iiyak si Bongo dati. Kasi, sinasabi nga na nung si Sara, itong setup na to nasa Comelec, kami nun, then si Digong, si Bongo, nasa Comelec. Okay? Yun yung time na pagkatapos na magngangal-ngal nito ni Bongo, di ba nilive pa nga nila yan ni Banat Bay. Sabi ni Duterte sa kanya, kesa mag-iyak-iyak ka dyan, hindi ka tumakbo na lang ng magpresidente. Dalawa naman yung COC, isang president at saka isang vice president. Sabi ni Duterte sa kanya, gamitin mo yung president. Malay mo, maawa sa iyo ang Diyos. Manalo ka. Now, ang ginawa ho ni Bongo, sumunod po yun.
Okay? Sumunod yun. Hindi lang sa gusto siyang patakbuhin ni Digong. Sumunod po talaga siya sa payo. So meron silang, yun yung time na nagdiskusyon kami ni Bisdak Pilipinas tungkol sa Malasakit Center. So meron silang banner na nakatayo sa harapan ng Comelec. Paglabas ni Bongo, ako alam ko yung gagawin eh. Kasi bakit meron silang pintura na pang-spray? Tapos merong marker. Meron silang marker na pangsulat. So yung tarpaulin na may nakalagay roon na Bongo for Vice President, binura yun. Yung sprayhan. Tapos sinulatan ng for President. Oh. Si Bongo nagpalit ng COC niya sa Comelec. Habang si Duterte ay nagulat, tinanong niya yung reporter kasi sabi ng reporter, "Sir, ano masasabi ninyo? Si Sara po, ang inyong anak, nag-file na ng COC sa pagka-Vice President." So, that was November. So ngayon, si Sara nag-file na ng COC? Hindi niya alam. Kaya doon nagsimula yung paniniwala ni Duterte, minanipula ni na BBM o ni na PBBM si Sara para mag-VP. Kasi ang plano po talaga dito ni Duterte ay maging Bongo Sara. Okay? Bosa. Maging Bongo Sara Duterte ang tandem. So pinagka-eklabo pa nila yung kanilang kalokohan. Yun din naman ang ending. Now eto na. The feel nito sabi paliwanag pa nga pala diyan ni Duterte noon si Bongo nagpresidente, nagbigay buhay na lang siya sa amin, nagsakripisyo. Kumbaga paawa effect na sure win na kasi po talaga si Bongo kung Vice President. Yun ang noon. Ako man, sabihin ko nga, nasa 80% ang papanalo na ni Bongo noon sa pagka-Vice President. Kaso si Sara, tumakbong Vice President, nagulat ngayon si Duterte doon. Okay, nagulat siya ngayon doon, nag-Vice President. Kaya, ang ginawa nila, pinag-file si Bongo ng President. Okay. Tapos nagagalit siya nun kay Sara kasi bakit tumakbo ng Vice President, gayong siya ang number 1 palagi sa surveys. Totoo naman po yun, consistent talaga si Sara, number 1 sa survey. Pero alam niyo yung tinatawag po na bell curve, yung paganon? Yung bell curve, kampana talaga yan. Simula ka sa ibaba paakyat. Hindi pa dumarating yung araw ng kampanyahan si Sara nasa tuktok na. Ang dami pang factors po na pwedeng mangyari, pwede pang lumitaw, maging dahilan ng mga pagbabago ng mga desisyon ng mga tao. So nung si BBM nag-file na ng kanyang kandidatura for president, kasi sabi niya, hinihintay ko na lang ito rito sa nasyonalista. Ang nasyonalista iniwan ko kasi hindi nila kayang manindigan sa akin Nakadepende sila sa desisyon ng mga Duterte. Ako naman, naghihintay lang ako sa desisyon ng mga Duterte. Ang inihintay po ni BBM doon ay kung sino sa mga Duterte ang magba-vice president. Kasi siya talaga magpipresidente. Diba? Si Duterte kasi noon, magtakbo. Tangina. Magtakbo ako, vice-presidente ako dyan. Pag ganun sila. Tapos si Sara naman, panay naman ng na, hindi ako tatakbo. Yung kanilang mga handler, panay na ang run Sara run for president. Diba? Kinukulit nila, pero panay sabi ni Sara na ayaw niya. Pero hindi niya sinabi ni minsan, yung nga yung pinupuna ko noon, bakit ni minsan hindi niya sinasabi na ayaw niyang mag-vice president? Puro ayaw niya lang mag-presidente. At yun nga pong pinanindigan niya. So kung may kasalanan po dito, kung bakit hindi natuloy ang kandidatura ni Bongo na sabi ni Panelo na siyang tatalo sana kay BBM, si Duterte sana nga pinatuloy na lang nila. Sana tumuloy na lang din si Bongo. And after all, wala pong mawawala kay Bongo. After yung matalo ng 2022, senador pa din siya. Diba? Senador pa rin siya. Yun ang problema. Alam rin ho ni Bongo, alam rin ho ni Duterte, maging ni Sal Panelo na hindi kakayanin ni Bongo si BBM.
Yun ang katotohanan doon. Kahit naman si Sara ang makalaban pa ni BBM, hindi rin ho kakayanin ni Sara eto hong si BBM. Yan ang totoo dyan. Okay? Kaya nga yung pinagmamalaki nila na tawag dito, yung boto na saan ba yun? Ito. Pakita ko sa inyo to. Ito yung laging pinagmamalaki nila na boto daw ni Sara at saka ni BBM. Yan. Sabi rito, mga loyalista nga, 32,208,417 votes ni VPSD. Iyan ang tunay na malakas at nakaukit sa kasaysayan yan. Malaki pa sa boto ni BBM. Totoo naman po yan, malaki pa sa boto ni BBM. Bakit po? Simple math na nga lang eh. Alam niyo yung ginawa ko dito. Ito lang yan, oh. So, minus lang po natin itong dalawa. Okay? Kasi, yung mga botante ho ni PBBM, binoto rin naman po si Sara. Binitbit si Sara. Yun ang katotohanan. Now, ito pong excess, nakakahiya nga yung excess ni Sara eh. 578,634 na lang. Kumpara nung panahon nung matandang Duterte na at itong si BBM, President tapos Vice President. 'Di ba? Vice President si BBM, si Digong, Presidente. 2 million po ang diferensya ng boto nila. Ibig sabihin, yung 2 million doon, mga taong ayaw bumoto sa Marcos. Pero sa panahon ng lumaban ng Uniteam, bagamat ito magkatandem pa mga kababayan. Tingnan nyo naman, yung 2 milyon na yon, lumiit pa yon. Naging mahigit kalahating milyon lang ang nilamang ni Sara. So yan ho yung mga ayaw sa Marcos. Okay? Nasaan na punta yung 1.5? Sa ibang politiko, ang binoto nila. Okay? Ibang presidente, ibang vice president ang kanilang binoto at ibang presidente binoto nila. Okay? Lumiit pa nga yung lamang ng Duterte. Kumpara noong 2016. So dapat dito pa lang kabahan na sila at mag-isip. Okay? Hindi po ito simple math lang. Kinagamitan to ng utak. So ngayon, kung etong sinasabi ni Sal Panelo na matatalo ni Bongo si BBM na dahil lamang sa mga boto. Ito, Pero si apat. Bongo, dahil Duterte, siyang mananalo. Sa mga Kali survey po namin, mga kababayan, never si Bongo na nag-number 1. Nakarating kami from Manila and up to Rizal Province. Diyos ko po, panahon pa po yun ng pandemic. Hinuli pa kami ng barangay ng 2 beses dahil sa Kali survey namin. Mabuti na lang mga barangay mismo, mga BBM supporters. Nung malaman nila ang BBM vloggers kami, ayun, na special treatment kami. Samantalang ini-interrogate na kami, ang akala nila mga vloggers kami ni Lenny. So sinasabi nito na yung 4 mahahati yung boto. Alam nyo, immaterial yung boto ng mga yun eh. Pero wala, hindi siya tumakbo. Ngayon, kung wala si Tumakbo Bongo, siya. si Bongbong lamang at wala si Inday Sara, matatalo. Hindi sa matatalo kung hindi. Mahihirapan manalo kasi 4 ang kalaban niya. Buti kung may boto yung 4. 'Di ba? Kita naman natin yung vote yung 4 eh. Diyos ko po. Doon sa 4, ang nanakalaban ni BBM, si Lenny lang ang may malaking boto. The rest, boto na yung inabot. Kahit sino sa kanila pwedeng manalo. Kasi yung 4 to, anti-Duterte yun eh. Ngayon, kung sa pagtakbo niya, pinupuri niya si Duterte, maging identified siya na Ang binabanggit nito ni Panelo kasi, noon yung Duterte Magic. Alam niyo ho, sa totoo lang at the time, supporter pa ako ni Duterte. Okay? Supporter pa ako noon. Pero kami ho, yung grupo namin ng Goldfish,
Nagtataka na kami. Nasaan ang Maan Duterte magic? Akala ko ba kapag itinaas ang kamay, di ba? In-endorso ni Duterte. Sure win na. Kumbaga, dudumugin na, instant dudumugin ng mga tao. Pero ako, nagdududa na ako noon kung mangyayari talaga kay Bongo yon. Eto na nga po, nung nagka-Lee survey kami, Diyos ko, kahit sa lugar po ng Tondo, yun pong Happy Land, yung katabing lugar pa niyan, yung nasunugan, yung Happy Land, nagalugad po namin yan ng buo. Kaya nga sabi namin, sabi nga ni Rover noon, Rover Adventure, sa nila Marson, nila Melby, alam mo, hindi ito napapasok kahit ni Isko Moreno. Hindi ito napapasok. Nung pandemic, ito lang ang lugar na walang nagpapatrolyang polis o barangay. Dahil yung mga tao rito, mga tigasin. Pero tayo nakapasok. At ito po, nalaman namin, ang babait pala ng mga tao ron at lahat sila, busy ho sa negosyo, yung kalakal, galing sa basura. Madadaanan mo talaga sila, busy sila, nagkatitik-tik ng mga refrigerator, ng mga sira. Yung dalawang lugar na nasuyod namin. Naku ho, si Bongo. Diyos ko, swerte na lamang po na may magbanggit dyan. Ilang lugar ang napuntahan namin. Sa may mga probinsya pa, wala talagang Bongo. Hanggang tuluyan na lamang na umatras. So sinasabi niya, kapag pinupuri mo, si Duterte noon, identified ka kay Duterte, mananalo ka, isa hong malaking kalokohan. Another thing, bakit si Isko Moreno sa kangkungan pinulot? Hindi ho ba? Pagkatapos ni Bongo, sino sinuportahan nito ni Duterte? Hindi ba si Isko Moreno? Isko Moreno ho, mas popular yan kaysa kay Bongo. Mas may napatunayan pa ho si Isko Moreno kaysa kay Bongo. Si Bongo wala pang napatunayan. Ano yung pinagmamalaking malasakit center na isang kalukuhang batas? Existing na yung mga ahensya ng gobyerno. Ang malasakit center is just only a one-stop shop room na kung saan pupwesto ang PhilHealth, PCSO, diba, yung mga hinihingian natin ng tulong, pero yung mga yun po, available din naman sila sa ibang mga hospital, nandun din sila. So diyan po pinagsama, kaya lang hindi naman po lahat ng mga ahensya na yan ay sama-sama. Ang East Avenue Medical Center nga, PhilHealth lang ang nasa malasakit center. At kung ano lang ang coverage ng PhilHealth, yun lang ang babayaran ng PhilHealth sa ospital. Yung SWA, separate yun. Yun po ang nagsi-zero billing. Yeah, I remember that, Kathy, 7-Eleven. And we missed you. Di ba nasubaybayan niyo yung lahat? Ano ko ni Salpanelo no? Hindi pa rin nakaka-move on o hindi pa ata nagigising si Salpanelo. Nasa kangkungan pinulot si Isko Moreno. Birol mo yung mga minumura na nila banat by si Isko, nagagalit na yung konsehal ng Maynila. Di ba? Nahagahan mo na ng suntukan. Biglang inutos ni Digong, mag-Isko kayo. Inamin din yan ni Nino Barsaga. At nakita naman natin, bigla na lang, suddenly, nag-shift, di ba? Si Mocha Uson, na nag-BBM, pag ganun-ganun na ang luka-luka. Biglang naging ganun. biglang naging mga batang Maynila, ang mga damuho. Di ba? Tinangkalang po ni Duterte, ni Digong, na gamitin si Isko Moreno na kung sakali pong manalo, dahil naniniwala sila na merong Duterte magic. Kung sino yung kanyang itaas ang kamay, sino ang kanyang suportahan, ay magtatagumpay. At kung nangyari man yon, malamang po ang presidente natin, si Sara Duterte na. Dahil, kung manalo man nun si Isko Moreno, small margin lang. Diba? At palilitawin na naman na nadaya si BBM. At sino na naman po ang magagamit ni Duterte sa de-estabilization kay Isko Moreno? Siyempre, ang mga Marcos loyalist na galit for the second time around ay nadaya na naman si BBM. Di ba? Kaso hindi nga siya nagtagumpay kasi 2022 pa lang, wala na pong Duterte magic. Natural, ang supporter ni Duterte noong 2016 ay mga Marcos loyalist. Kita naman sa survey, total mahilig sila sa survey. Kita naman sa survey, umangat lang siya after endorsement sa mga loyalista at nanalo.
natural noong 2022, kumbaga ho, nangapit bahay lang ang mga loyalista, tama? Umuwi lang sila sa tunay nilang bahay at ang sinuportahan yung tunay nilang kandidato. Walang iba kung hindi si BBM. Kaya nga Marcos loyalist yan. Sabi nga ng mga matatanda, once a Marcos loyalist will always be a Marcos loyalist. Hindi magiging Duterte loyalist at wala po talagang Duterte loyalist. Maski DDS, non-existent po ang DDS. Nag-exist lang ang term na DDS na ang mga tauhan po dyan, eto hong mga Marcos loyalist din. Oh. Ay nako. Hinan nyo ha. Noong ini-investigate si Duterte sa Senado, nauungkat ngayon yung EJK. Nakagagawa ng mga Duterte diehard killers. Ay, hindi. ng mga Duterte death squad. Diba? So para ho maging mabango, matabunan yung DDS, Duterte Death Squad, inimbento nila ngayon ang bagong tawag dito na Duterte diehard supporters. Yun lang yung type na yun na nagkaroon ng DDS. Pero ang totoo, wala. At kung bakit po naman, sabi nila, ang mga loyalista ko, konti na yan, marami nang nangamatay. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero tulad nga ng sinasabi nito ni Johan, buong angka namin, o buong angkan talaga namin loyalista. Di ba? Kaya hindi nakapagtataka. Nasabi ko nga, they never die. Sabi ko, instead they multiply. Nasa Bicol kami noon, election day yun, bilangan. Nasa Naga City kami noon, ni Go Philippines at saka ni Papa Vin, na Diwata vlogger na ngayon. Nandun kami noon. Nang malaman namin, alas 8 pa lang ng gabi, Diyos ko po, may 20 million na si BBM na boto. Ay, alas 8, alas 10 ng gabi. Tapos may nagbibilangan pa doon sa presinto ng mga bantang alas 9. Alam na rin nila ang resulta. Ay nako. Wala sa hulog etong si Salpanelo. So ngayon, ang ginagawa na naman nila ay mind conditioning ang ginagawa na to ni Salpanelo na may Duterte magic pa. Sabi ni Lizelle C. Qualifications to be a leadership. Number 1, mukhang pera. Number 2, walang common sense. Number 3, traidor. Number 4, at angat. Bongo lang hiya, may sariling DDS, dapat makulong, sabi ni Las Cañas. Di ba? May sariling death squad. Wow. Cheat sa labit. Mula sa lolo at lola hanggang sa kasalukuyang mga apo ko. Ang mga apo at apo Marcos loyalist na. Ay nako. Salpanelo talaga no? Bakit ba pag nadidikit talaga kay Duterte, nagkakaganyan? Kaya nagpapasalamat ako. na sinasabi ko, hindi ako loyal sa politiko. Loyal ako sa aking bayan. Para saan pat ako isang Pilipinista. Kasi yung iba kong mga kapwa ko vloggers na nawalan na ng revenue, ayun, nag-DDS, naging fake news vloggers. Pinapatulan kahit fake news. Ano resulta ngayon? Taob na naman ang bangka nila. Magbabalikan daw, mag-BBM na naman kasi nga nag-aaway-away na. Mga pinag-aawayan, pera.